Alexa! Alexa, help! Nagulantang si Alexa at agad na patayo mula sa kanyang upuan nang lumabas ang humahangos niyang boss sa private elevator nito. Si Vince Lizares, ang bunso sa triplets at anak ni na Mrs. Jillian Lizares at Mr. Cedric Lizares, at siya ring CEO ng Lizares Shipping Lines. Huminto ito saglit at nilingon ang elevator na para sa lahat ng mga pumupunta roon. Tiningnan nito ang sensor neon. Napamura ito, dire-diretso itong naglakad patungo sa kinauupuan niya. Sir, may nangyari po ba? Bakit Hindi na nagawang ituloy ni Alexa ang sinasabi dahil walang sabi-sabing inangkin ng lalaki ang kanyang mga labi. Para siyang natuod, ni hindi rin siya kumukurap. Her hands just stayed in the air habang ang makapal na salaming suot niya ay nawala sa ayos. Halos nasa noon na niya yon habang nakalapat pa rin ang mga labi ng kanyang boss sa kanya. Mga ahas? Napaiktad si Alexa at agad na naitulak ang kanyang boss nang marinig ang malakas na tinig ng isang babae. Nang lingunin niya ito, nasa harap na ito ng lamesa niya at madaling dumukwang. Itong nababagay sa inyo, mga taksil! At tig-isang sampal ang pinakawalan nito sa tig-isang pisngi nila ng amo niya. Napasalampak siya sa kanyang upuan habang gulat pa rin nakatingin sa malatigring babae. Ito ang tatandaan mo, Vince Lizares. Isinusumpa kong iiyak ka rin ng husto. Mararanasan mo rin ng masaktan. Talagang pati manang mong sekretarya hindi mo pinalagpas. Magsama kayo. Gigil na wika ng babaeng noon lang nakilala ni Alexa, ang isa sa mga girlfriend ng kanyang boss, si Jeline Ayala. Binigyan pa siya nito ng masamang tingin bago tuluyang umalis. Wow! Bulalas ng kanyang amo kaya napalingon siya rito. Kagaya niya, hawak pa rin ito ang pisnging nasampal. Naniningkit ang mga matang tumayo si Alexa at hindi na nag-isipang pinalapat ang kanyang palad sa kabilang pisngi ng lalaki. Gulantang na tumingin ito sa kanya. Alexa, bakit? Sa susunod, sir, mag-hire na kayo ng babaeng ipapasampal niyo because I'm out. At pabasta niyang kinuha ang mga gamit bago ito tinalikuran. Wait! What do you think you're doing? Agad itong humarang sa kanya. I'm resigning, sir. Effective today. Taas noong wika niya. Hindi siya natatakot sa ginawa niya dahil sumusobra na ang kanyang boss. Sa halos 6 na buwan niya bilang sekretarya nito, palagi na lang may ganoong eksena. Kung hindi sa bunot, ay masasakit na salita ang natatanggap niya sa mga kafling ng kanyang babaerong amo. At ngayon, sampal naman ang natanggap niya. Ayon din sa usap-usapan sa kanilang opisina, kaya raw walang tumatagal na sekretarya ang lalaki ay dahil sa ganoong ugali nito. Kung hindi raw ginagawang pamain sa mga galit na babae, ay ginagawa nitong karelasyon. At kapag nanawa na raw ito, basta na lang iiwanan. Mabuti na lang at mas matindi pa kay Miss Minchin ang itsura niya. Hindi siya napabilang sa listahan nito dahil mga sexy at sopistikadang babae ang trip ni Sir Vlains. Pero kahit na magpa-sexy ako, hindi ko pa rin siya papatusin. Ayoko kayong magaya sa mga babaeng pumupunta dito na kung hindi galit, nagmamakaawa sa lalaking to na hindi yata alam ang halaga ng mga babae. Kakainis. Akala mo naman napakagwapo. Sa bagay, gwapo nga. Babaero nga lang ang magaling. What? No, you can't do that, Alexa. Mariing tutol nito. Yes, I can, sir. Marami akong pwedeng applyan na hindi ako ginagawang pamain sa mga babaeng nagkahabol sa isang kagaya nyo. What did you say? Bakit, sir? Masakit bang marinig na isa kayong mapaglaro? Na ginagawa niyong laruan ng mga babaeng kagaya ko? Akala niyo ba nakakadagdag yun ng kagwapuhan? No, sir. In fact, nakakabawas yun ng dignidad. Wala kang respeto sa mga babae, sir. Kaya maghanap na ho kayo ng sekretaryang tatagal sa inyo. O mas maganda ho sigurong lalaki na lang ang kunin nyo para mas may thrill kapag hinalikan nyo. Yun lang at tuluyan na niyang tinalikuran ng lalaki. Miss Mondragon! Hey, Miss Mondragon! Come back here! We're not done talking. You can't just walk out. I can sue you for breaching the contract. Hey! Pero tuloy-tuloy lang si Alexa sa may elevator. At habang naghihintay roon ay sumunod sa kanya ang lalaki. You can't leave me like this dahil gagawin ko lahat para hindi ka matanggap sa ibang kumpanya. Saka hindi pa tapos ang kontrata mo. Remember? Pananakot nito. Walang kaimo-emosyong hinarap niya ito. Really, sir? Gagawin niyo po yun? Para ano? Para po manatili akong pamain ninyo? No, sir. Hindi pa po ako nasisiraan ng bait. Lalong hindi ako pinalaki ng nanay ko para maging sunod-sunuran sa inyo.
At kung gagawin niyo po yan, mapipilitan din ako magsampa ng kaso laban sa inyo. Pwede kitang kasuhan ng pang-aabuso sa empleyado at sexual harassment dahil hinalikan mo ko. Ano? No, please. Mabilis na hinawakan ni Vince ang braso ni Alexa nang akmang papasok na siya sa bumukas na elevator. Sir, just let me go. I don't want to be part of your charades anymore. No, hindi ka aalis. Please, just give me one more chance. Kahit last na. Ubus na ho ang pagkakataong yun, Sir Vince. Sa loob ng 6 na buwan, ilang beses ba ako nakatanggap ng banta mula sa mga naging babae niyo? Kahit alam ko sa sarili kong hindi totoo ang mga sinasabi nila sa akin, naaapektuhan pa rin ho ako. Naaapektuhan pa rin ang mental health ko at ang kapanatagan ng isip ko. So my answer is no, sir. No more second chances because I already had enough. Huwag mo rin akong o-offeran ng malaking dagdag sa sweldo dahil hindi mo ako masisilaw niyan. Mas mahalaga sa akin ang dignidad at respeto at wala ka nun. Litanya niya. Nang akma na siyang papasok sa elevator, bigla na lang itong humarang. Anong gusto mong gawin ko para papatawad mo lang ako at mabigyan ng huling pagkakataon? Just tell me. Anything. Lahat gagawin ko para lang hindi ka umalis. Matagal na pinagmasdan ni Alexa ang kanyang amo. Nakahihigit ang kagwapuhan ng lalaki kaysa ibang kabaron nito. Kaya hindi na rin katakatakang marami itong nabibiktima. Matangkad ito, matangos ang ilong, katamtaman ng kulay ng balat. May kalaliman ng mga mata na may malalago at malalantik na pilik. At mapupula ang mga labi. At bukod sa tinataglay nitong kagwapuhan, mayaman din to, na hinahangad ng maraming kababaihan. Please, Alexa. I'll do anything, huwag ka lang umalis. Kung gusto mo, ngayon din ay luluhod ako sa harapan mo. Ho? Gagawin niyo yun, sir? Oo, heto na. Naku, wag na ho. Agad niyang awat sa amo. Unti-unti na rin nawawala ang inis nito. Mukha naman kasing sincero ito sa paghingi ng ikalawang pagkakataon. So, ibig bang sabihin nito ay okay na ulit tayo? Hindi ka naalis? Titig na titig sa kanyang mga matang wika nito. Sandali namang natigilan si Alexa. Bigla kasing sumikdo ang dibdib niya habang inaalis ang tingin sa mga mata nitong namumungay. Yun ang kauna-unahang beses na nangyari yun sa kanya. Sigurado ba kayong gagawin niyo kahit na ano? Mula sa loob niyang tanong. Oo, kahit na ano. Name it. Paano kung sabihin ko sa inyong tigilan na ninyo ang pagiging playboy niyo? Gagawin niyo ba? Ha? Ito naman ang natigilan. Kung ganun, wag na lang ho. Aalis na ho ako, sir. Ano? Hindi. Teka. Sige na, sige. Payag na ako. Talaga ho? Oo. If that's the only way you'll stay here with me, then I will not look into trouble again. Promise. Itinaas pa nito ang kamay na animoy nanunumpa. Lihim na napangiti si Alexa bago humalokip-kip. Tuluyan ang nawala ang galit niya. Ang sabihin mo, malambot talaga ang ilong mo. Dahilan pa talaga. Anang mahaderang tinig sa kanyang isip. Please, Alexa. Huminga siya ng malalim. Okay, pero last na ho ito, Sir Vince. Kapag naulit pa to, tinitiyak ko sa inyong mawawalan kayo ng sekretarya. At tumalikod na siya pabalik sa kanyang pwesto. Napangiti si Vince habang sinusundan ng tingin si Alexa. Ang totoo, matagal na niya itong natitipuhan. Hindi lang niya alam kung paano ito i-approach. Kahit nadaig pa nito ang manang kumanamit, halata naman na sexy talaga ang babae. Hindi rin maitatago ng makapal nitong salamin ang magaganda nitong mga mata at ang mahahaba niyong mga pilik. May katangusan din ang ilong ni Alexa at mapupula ang manipis na mga labi. Hindi man ito katangkaran pero halata sa hugis puso nitong mukha ang makinis nitong balat na morenang morena. Kaya kung paano niya madaling makuha ang ibang babae, alam niyang hindi yun uubra kay Alexa dahil sa mataas na pader na nilikha nito sa pagitan nila. Bukod sa tutok ang atensyon nito sa trabaho, istrikta rin ito. Mabuti na lang talaga at hindi niya tinutuo ang pag-alis niya. Sabi ni Vane sa sarili sabay hinga ng malalim. Hindi rin niya naiwasang hawakan ang magkabilang pisngi. Nangangapal pa rin ang mga yon dahil sa natamo niyang sampal mula sa dalawang babae. What will I do now? Parang mas lalo yata akong nahulog sa kanya dahil sa pagiging palaban niya at matapang. Iiling-iling siyang nagtungo sa pantry at kinuha ang naroong cold compress. Nilagyan niya yun ng yelo bago pumunta sa kinaroroonan ni Alexa. Here, take this. Anya. Gulat namang napalingon ng babae sa kanya, pag-uway sa hawak niya.
Sir? Para sa pisngi mo nang hindi yan mamula ng todo. Napailing ito. Okay lang ho ako. Kayo ang mas may kailangan yan dahil parehong pisngi niyong namumula. Napakamot si Vane sa noo. Kasalanan ko naman kung bakit ako nagkaroon nito eh. Pero hindi ikaw. Sige na, tanggapin mo na. Matagal na tumitig ang babae sa hawak niya bago siya muling binalingan. Sigurado ho ba kayo? Baka mamaya ako pa masisi niyo kapag nabawasan ng inyong kagwapuhan. Not gonna happen. Dahil hindi na yun mababawasan kahit na kailan. Mananatili akong gwapo kahit na ano pang mangyari. Mayabang din lang talaga. Bulong nito na nakaabot naman sa pandinig niya. Hindi ako mayabang, Alexa. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Oo nga, kaya nga ang dami na huhumaling sa inyo. Pati na pinaiiyak dahil sa itsura nyo. Hindi ko naman kasi problema kung habulin ako. Wala naman pati akong sinasabi sa kanila na kami talaga. They just assume it. At nangatwiran pa talaga kayo? Alam niyo ho, sir, kung hindi niyo pakikitaan ng kahit nakatiting na motibo o kaya pag-asa ang isang babae, wala naman ho sigurong mangyayari. Walang iiyak, magagalit at maghahabol sa inyo. Kaso wala naman yata sa bokabularyo niyo ang salitang yon. Basta may palay na lumalapit sa inyo, tuka lang kayo ng tuka. Hoy, hindi naman. Lately naisip ko na yan kaya naglaylaw na ako. Siyempre, napagsasabihan din ako ni Mommy. Kontra ni Vance na totoo naman. Ilang beses na siyang nasermonan ng kanyang ina at ngayong si Alexa naman ang gumawa niyon, mas may impact sa kanya. Kinuha nito ang kanina pa niya hawak at idinampi sa pisngi nito. Sana nga sir, magtinuna ho kayo. Kasi kung hindi talaga, alam niyo na ho ang mangyayari. I know. At may isang salita naman ako. Anya sabay hinga ng malalim. Napatitig din siya sa kawalan kaya sandaling binalot ng katahimikan ng paligid. Matanong ko nga ho kayo, sir. Ano yun? Tumingin siya rito at eksakto namang natama ang kanilang mga mata. He could see the curiosity in her eyes habang nararamdaman niya ang irregular na pintig ng kanyang puso. Napadako ang mga mata niya sa mapupulang labi nito. Wala sa plano niya ang halikan to kanina. Subalit nang matikman niya ang mga labing yon, para bang bumukad lahat ng bulaklak sa paligid at ang gusto na lamang niya ay manatiling angkin-angkin ng mga yon. Her lips are the sweetest. Idagdag pa ang mainit nitong hininga na lalong nagpapabaliw sa kanya. Kagyat na napaigtad si Vance bago muling tiningnan sa mga mata ang babae. Ano ba yung itatanong mo? Gusto ko lang kung malaman kung bakit pinigilan niyo ako kanina. Kasi bukod sa sinampal ko kayo, hinamon, sinabihan ko pa ng kung ano-ano. Pinagtaasan ko rin kayo ng tinig kanina. And with all that, katanggal-tanggal na talaga ako. Napakamot siya sa noo. Because you're efficient at your job, Alexa. Wala pa sa mga naging sekretarya ko noon na nakagagawa ng mga ginagawa mo. Mas maayos ang schedule ko kaya nakakagalaw rin ako ng maayos. Wala ring problema sa mga reports ko dahil sa'yo. At kailanman, hindi pa ako na-late sa board meeting dahil din sa'yo. Idagdag mo pa dyan na pasensyosa ka at matiisin. Maliban na lang sa ginawa mo kanina. Kaya sino ba naman ako para pakawalan ka pa? Talaga, sir? Yun lang ho ang totoong dahilan? Oo, bakit? Meron pa ba akong nakalimutan? Pero totoo namang may nakalimutan siya. Hindi yata niya makakayang pumasok sa opisina na hindi ito nakikita. Wala naman ho. Kaya nga sasabihin ko sa inyo pumasok na kayo sa opisina niyo dahil tambak ko ang mga gawain niyo. Natawa si Vance. Alright, basta okay na tayong dalawa ha. Forget about what happened earlier. This time, babawi talaga ako sa'yo. At kinindatan pa niya ang babae bago siya pumasok sa kanyang opisina na pasipol-sipol. Mula nga nang mangyaring insidenteng yon, wala nang nakakaharap ng mga unwanted visitor si Alexa sa trabaho. Wala na rin tumatawag doon maya't maya kaya naman napanatag na ang loob niya. Good morning, Miss Mondragon. Bati sa kanya ni Sir Vance pagbukas ng elevator. Otomatikong umiti siya at tumayo. Good morning din, sir. Kumain ka na ba? Coffee lang po. Ganun ba? Tamang-tama pala itong dala ko. Halika na, sabay na tayo bago tayo umattend ng board meeting. Sige po, kuha lang po ako ng mga plato at kutsara sa pantry. Madaling tinungo ni Alexa ang pantry at kinuha ang mga kailangan. Pagkatapos, dumiretso na siya sa loob ng opisina ng lalaki na hindi kumakatok. Ay, kalabaw ka! Bigla siyang napatalikod nang maabutang nakabukas ang suot nitong long sleeve polo.
Nako sir, sorry po. Hindi ko alam na hubad pala kayo. Naguhubad. It's okay, Alexa. Natapunan kasi ng sauce itong suot ko. Can you help me? Oh? Please help me. Paano ba matatanggal to? Wala pa naman akong baong damit sa sasakyan. Anito. Wala siyang nagawa kung hindi ang humarap muli sa lalaki. Pilit niyang iniiwas ang mga mata sa bato-bato nitong abs, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Alam kong pinagpala na siya, pero hindi ko alam na ganito pala siya kapinagpala. Grabe, parang aahon yata sa hukay ang aking mga ninuno kapag nalaman nila mga pinagagawa ko rito. May gulay. Napalunok si Alexa ng ilang beses nang tuluyang mahubad ng lalaki ang suot na long sleeve. Alam niya sa sarili kung gaano kataas ang pader na inilagay niya sa pagitan nilang dalawa dahil na rin sa ugali ng amo. Pero sa mga sandaling yon, para bang gumuho yun bigla. Kakaiba kasi ang pintig ng kanyang puso. Para bang hinahabol siya ng 10 aso at ramdam niyang pawis na rin siya. Here, kaunti lang naman pero halata pa rin kasi kulay pula. Anito na nagpabalik sa lumilipad niyang isip, na hindi niya namalayang nakalapit na pala ito sa kanya. Sige ho. Nasanggi pa ng hawak niyang plato ang braso nito. Naku, sorry ho sir. Natawa ito. Ano ka ba naman Alexa? It's okay. Kumain na muna tayo bago mo usikasuhin yung damit ko. Ho? Baka ho, magkasakit kayo sir. Ang lamig pa naman. No, hindi naman gaanong malamig eh. Sige na, halika na bago pa lumamig ang mga dala ko. Sige ho. Napatingin siya sa lamesa. Nakaayos na roon ang mga dala nitong pagkain. Napakunot pa ang noon niya dahil halatang lutong bahay ang mga yon. Pinabaonan na lang ako ni Aling Magda. Kasi sabi ko nga hindi ako sa bahay kakain. Marami siyang niluto kaya pinadala niya. Sabi ng lalaki nang mabasa ang nilalaman ng isip niya. Ang tinutukoy nitong Aling Magda ay naikwento na nitong mayordoma sa mansyon ng mga ito. Ganoon ho ba? Oo, halika na. Lumapit naman si Alexa sa may center table at inilapag doon ang mga plato at kutsara na dala niya. Ang damit naman ng lalaki ay maayos niyang inilagay sa sandalan ng sofa para hindi magusot. Naku sir, ako na lang ho. Awat niya sa lalaki nang pagbaling niya ay nilalagyan na nito ng sinangag at tapang baka ang kanyang pinggan. No, ako na. Sige na, maupo ka na dyan Alexa. Wala siyang nagawa kundi tahimik na naupo at pinagmasdan ng lalaki. Mabait naman talaga ito at totoong sweet na tao. Yun din ang dahilan kaya nakatiis siya rito sa loob ng 6 na buwan. Kahit pa nga ilang beses na siyang nakatikim ng banta at sabunot mula sa mga nakaka-fling nito. Wala rin siyang masabi kung paano nito patakbuhin ang kumpanya pinamamahalaan nito. Dahil kagaya rin ng mga kapatid nito, mahalaga rin ito sa mga tauhan. Yun nga lang, napakapilyo sa babae kaya tunay na nakaka-turn off. Ito na, kain ka na. Ibinigay sa kanya ni Vince ang plato. Salamat ho sir. Kiming ngumiti rito si Alexa. You're welcome. Tugon naman ito bago nag-umpisang kumain. Pagkatapos nilang kumain ay iniligpit niya muna ang kanilang mga pinagkainan. Saka pa lang niya nilabahan ang parte ng damit nitong nadumihan. Bago yun pinatuyo gamit ang hair blower na kanya mismo. Minsan kasi hindi maiwasang mabasa siya ng ulan at yun lang ang mabilis na pinantutuyo niya sa sarili. Maging sa buhok niya ang lagpas bewang kapag nakalugay. Sir, ito na po ang damit niyo. Okay na po. Ani Alexa nang sumilip sa pinto ng opisina ng lalaki. Tumingin to sa kanya at ngumiti. Thanks Alexa. Marahan siyang naglakad patungo rito. Sinalubong naman siya ng lalaki. Tulungan ko na ho kayo. Presenta niya. Okay. Siya na mismo nagsuot ng damit nito habang kagat-kagat ng mariin ang labi. Bago yun ibinutones. Ano bang ginagawa mo Alexa? Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ka na nga halos makahinga tapos sige ka pa sa paglapit sa kanya. Aba, iba na yata yan ha? Sigaw ng kanyang isip kaya kaget siyang lumayo sa amo. Okay na po sir, balik na po ako sa table ko. At nagyuko siya ng ulo para hindi nito makita ang pamumula ng kanyang muka. Alright, salamat ulit. Halika na sa baba. Sige po, kunin ko lang po ang gamit ko sa mesa ko. Magkasunod silang lumabas ng lalaki. Dumaan siya sa table niya dahil ang board meeting ay magaganap sa LCMB o Lizares Corporation Main Building. Monthly yun ginagawa kasama ng monthly sales report. Sa kotse ng kanyang amo sila sumakay.
Napakabango niyon kagaya ng lalaki, kaya hindi niya mapigilang ipikit ang mga mata habang nakabaling sa may bintana. Alexa? Po, sir? Mabilis siyang bumaling dito. Pwede bang magtanong? Yes po, ano ho yun? Nagka-boyfriend ka na ba? Sir? Bigla siyang naubo sa narinig. I was just curious, that's all. Sandali siyang nag-isip bago sumagot. Bakit, sir? Niligawan niyo rin ho ba ako? Well, why not? Ano ho? Napatakip sa tenga nito ang lalaki. Hinaan mo naman ang boses mo. Magkatabi lang kaya tayo. Inayos naman ni Alexa ang sarili, pero hindi na mawala-wala ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Kayo naman kasi sir ang may kasalanan, kung hindi ba naman kayo nanggugulat sa mga sagot niyo? Kung sinasagot mo na agad ang katanungan ko, di sana, hindi na ako nangungulit. So nagka-boyfriend ka na ba? Hindi pa ho. Hindi pa, as in NBSB ka? Ibig sabihin akong first kiss mo? Hindi po ba obvious yun? At sa tingin niyo, magagalit ba ako ng husto kung may first kiss na ako? Sabi ko nga. Pero bakit nga NBSB ka pa rin? Sus, tinatanong pa ba talaga yan, sir? Sa itsura ko bang to, tingin niyo may magkakagusto sa akin? Bakit naman? Wala namang problema sa'yo ah. In fact, I know how good you are as a person. Saka hindi lang naman panlabas na yung basihan para magustuhan ka ng isang tao. Number 1 pa rin ang nilalaman ng puso at kung anong ugali meron ka. Kasi kung maganda ka nga at ugaling basura naman, wala ka ring dating sa akin. Pero kung mabait ka, kahit hindi kagandahan, mas mapapansin pa rin kita. Mahabang sagot nito at sandali pa siyang nilingon bago muling itinutok sa kalsada ang mga mata. Sad to say, kagandahan ng pamantayan ng karamihan, sir. Baka nga kayo lang ang ganyang mag-isip eh. O baka dahil ayaw niyo lang mag-resign ako kaya kung makapuri kayo sa akin parang too good to be true. Hindi ah. Totoo ang sinasabi ko, Alexa. Ang gaganda kaya ng mga babaeng naghahabol sa inyo, mga artistahin at mga mayayaman na gaya ninyo. Oo nga, pero how about their attitude? Tingin mo lamang sila? Hindi ko po alam. Kung maayos ang ugali nila, edi sana maayos ko rin silang pinakikisamahan. Kaso hindi eh. Itsura at pera lang naman ang gusto nila. Saka for your info, Alexa, hindi kaya ako nag-iisa na tumitingin sa kalooban ng isang tao. Tatlo kami magkakapatid na pinalaki ng aming mga magulang ng tama. Well, I really commend your parents for that. Kaya lang, sumobra ka sa isang bagay. Makahulog ang wika ni Alexa. Huminga naman ito ng malalim. I know. At hindi ba, pinipilit ko na magpakatino? Sinabi ko naman sa'yo, hindi rin nila deserve ang gaya ko. Sana nga sir, totoong nagpapakatino na kayo. Kasi kawawa naman ho ang mga babaeng habol ng habol sa inyo. Hindi ko na yun kasalanan. Sila naman tong nagpakita ng motibo sa akin eh. Tapos sila tong mag-ahabol. Sinabi ko na naman sa kanila na ayaw ko na sa kanila. Ay nako, natural lang naman siguro ho yun lalo na kung mahal talaga kayo ng babae. Ay sus, ang sabihin mo, yaman ko lang ang habol nila. Naroon na ho tayo. Di sana, hindi nyo na lang pinapatos. Hindi naman talaga. Sila lang tong mapilit. Napailing na lang si Alexa sa baluktot na katwiran ng kanyang boss. Teka, balik tayo sa'yo. Hindi ka ba takot sa mga lalaki? Pag-uusisa pa ni Vince. Natawa siya. Bakit naman ako matatakot? Hindi ba sinampulan ko na kayo nung nakaraan? Oo nga pero hindi kaya may trauma ka? I mean, kasi sabi mo NBSP ka. Tingin ko naman may nagtangkang manligaw sa'yo. Meron naman ho, kaya lang hindi nagtagal. Bakit naman? Kasi ho, ayaw ko sa kanila. Bakit nga? Hindi ko sila gusto. Masama naman ho kung pipilitin ko ang sarili ko. Kung sa bagay nga, may tama ka naman. Saan nga ulit ang probinsya mo? Hindi ba nangungupahan ka lang dito sa Manila dahil sa trabaho? Oho, sa Nueva Ecija po ako. Tumangot-tango ito. Medyo malayo rin ano? Medyo ho. Nagpatuloy pa sila sa pagkakwentuhan hanggang sa makarating sila sa LCMB. Sinalubong agad sila roon ng mga magulang at dalawa nitong kapatid. Alexa, kamusta? Magiliw na bati sa kanya ni Mrs. Jillian Lizares. Bumeso pa ito sa kanya. Ayos naman po. Kayo po. Ilang beses na rin niyang nakasalamuha ang pamilya ni Vince at wala naman siyang masabi sa mga ito kung hindi magagandang salita lamang. Likas na mababait ang mga ito lalo na si Mrs. Lizares.
Ang asawa naman nito na chairman ng Lizares Corporation ay ganoon din. Sina Sir Von at Sir Vice na kapatid ng kanyang boss na hindi man pala salita pero kita naman na napalaki ng tama. Okay din naman, Iha. Ikaw tong inaalala ko. Baka pinahihirapan ka nitong bunso ko. Biro ni Mrs. Lizares. Mami, hindi kaya. Hindi po mangyayari sinasabi niyo. Kontra agad ni Vince. Tinaasan nito ng isang kilay ng ina. Talaga? Matino ka na ba, anak? Nagkatawanan ang mga kapatid nito pati ang ama ng triplets. Mami, matino naman po ako. Hindi lang halata. Baka ngayon lang yan. Pagdating ng sunod na buwan, ilan na naman ang babaeng paiiyakin mo? Anang kapatid nitong si Sir Von. Oo nga. Aba, maawa ka naman dito kay Alexa. Tiyak na inuulan to lagi ng reklamo mula sa mga babae mo, bro. Segunda naman ni Sir Vice. Hindi kaya. Takot ko na lang na mag-resign tong si Alexa. Napaka-efficient pa naman niyang sekretarya. Wala na akong mahahanap pang gaya niya. Kaya nga magtino ka na. Aba, ayaw ka namang magkaroon ng apo kung kani-kanino. Panunudyupan ni Mrs. Lizares na ikinatawa nilang lahat. Mami naman, hindi po ako ganyan. I know how to protect myself. Hay nako, tama na nga kayo sa pangasar niyo sa bunso natin. Magsimula na tayo at narito na rin ang lahat. Anang ama nito. Nagsisunuran naman ng lahat. Maging si Alexa ay tahimik na naupo sa likuran ng kanyang boss. Kung titingnan, parang ang simple lang ng pamilya Lizares. Pero kung malalaman ng lahat kung gaano ang mga ito kayaman, tiyak na walang hindi hahanga sa mga ito. At isa na siya roon. Sa mga sumunod na araw ay naging abala si Vince sa opisina. Alexa. Gising ni Vince sa sekretaryang nakatulog na sa paghihintay sa kanya. Marami siyang papeles na tinapos ng araw na yon, kaya late na niyang nakita na 10:00 na pala ng gabi. At may ugali ang babae na antayin siya hanggat hindi niya sinasabing umuwi na ito. Alexa. Muli ay gising niya sa babae. Subalit kumilos lang ito at itinagilid ang ulo habang nakahiga sa lamesa nito. Nahantad tuloy sa harapan niya ang makinis nitong leeg. Matagal na pinagmasdan ni Vince ang mukha nito. Hindi rin niya napigilang alisin ang salamin nito sa mata. You're so beautiful. Mahinang usal niya. You look like an angel when you're asleep. Kabaliktaran kapag gising ka. Kasi para kang teacher na estrikta. Napadako ang mga mata niya sa mapupula nitong mga labi. Damang-dama niya ang pagkabuhay ng dugo niya sa buong katawan dahil bahagya pa yung nakaawang. Damit. Napalunok siya ng sunod-sunod. Gisingin mo na, Vince, bago ka pa makapagsalita. Utos na kanyang isip na madali naman niyang sinunod. Alexa, it's past 10 o'clock. Let's go home. Mahinang wika niya sa kaniyugyug ang balikat nito. Unti-unti naman itong nagmulat ng mga mata. Sir? Kagyat na napapikit si Vince nang marinig ang tinig nito. Yun na yata ang pinaka-sexy boses na narinig niya sa buong buhay niya. Sir? Napatuyo ito nang ma-realize ang lahat. Kanina pa ho ba kayo? Pasensya na ho kayo, nakatulog na ako. Hindi na po mauulit. Ngumiti siya. It's okay. Kasalanan ko naman eh. Hindi ko ito nasabihang umuwi na. Katatapos ko lang sa pagre-review ng mga papeles sa lamesa ko. Halika na, ihahatid na kita. Po? Okay lang ho. Magta-taxi na lang ho ako. Alexa, ako ang dahilan kaya ka naiwan dito. Kaya kapag sinabi kong ihahatid na kita, ihahatid kita. Cargo kita kapag may nangyari sa'yo sa daan. Kaya huwag ka nang kumontra. Ihahatid kita. Napabuntong hininga ito. Sige ho, kung mapilit kayo eh. Kinuha muna nito ang salaming ipinatong niya sa gilid ng lamesa nito pagkuway ang mga gamit nito. Tara na ho, sir. After you. Inilahad niya ang palad patungong elevator. Kiming ngumiti naman ang babae sa kanya bago na una. Tahimik lang sila hanggang sa nasa kahabaan na sila ng daan. Hindi ko ba nagugutom? Kain kaya tayo? Basag ni Vane sa kanilang katahimikan. Naku sir, wag na ho. Baka ho hindi agad ako makatulog pagka-uwi. Tatango na sana siya nang sandaling mapalingon dito. Pagkuwi sa tiyan nitong biglang nagmarkulyo. Tatawa-tawang ibinalik niya ang mga mata sa daan. Mukhang hindi yun ang sinasabi ng tiyan mo. Maigi pa, kumain na muna tayo. Sir, gabing-gabi na ho. Tiyak na sarado na halos lahat ng restaurant dito sa kahabaan ng binabaybay nating daan. No worries. Hindi naman restaurant ang hinahanap ko eh.
Nang haba ang leeg niya nang may mamataang street vendor sa unahan nila. Ayun oh, pwede na yan. Iginilid niya ang kotse makalagpas lang ng kaunti sa nagtitinda. Sir, mami at parisan ho yan. Baka masira lang ang tiyan niyo. Don't worry about my stomach. Baka nga mas matibay pa to sa'yo eh. Sagot ni Vince, sabay baba sa kotse. Madali siyang umikot at pinagbuksan si Alexa ng pinto. Sigurado talaga kayo, sir? Tanong nito bago inayos ang salamin sa mata. Oo nga, ang kulit mo rin no. Para kang si mommy. Ho? Ang mommy niyo? Grabe naman kayo, sir. Pinatandaan niyo naman agad ako. At sino namang may sabing pinatatanda kita? Ang ibig kong sabihin, kaugali mo si mommy. And that's one of the traits I'm looking for a woman. Pasimpleng diga ni Vince. Nako sir, hindi yan uubra sa akin. Talaga? Paano kung totohanin ko? Di magre-resign na ho ako. Ha? Bakit naman? Kasi sir, ayaw kong haluan ng pleasure ang trabaho ko. Sa kakilala ko na kayo sir, alam ko na ang ugali niyo pagdating sa mga babae. Kaya please lang ho, huwag niyo na ho akong idagdag sabi sa napakahaba niyong listahan ng mga naisahan niyong mga babae. Pero sa tingin mo, may pag-asa naman ba ako sa'yo? Pahabol pa niyang tanong. He just wanted to know what she's thinking about him. Baka kasi kahit katiting ay mayroon. Yun lang naman ang pagkakataong hinihintay niya. Huminga ito ng malalim. Actually sir, wala naman talagang problema sa inyo. Nga lang, babaero ho kasi kayo. At mahirap po yung alisin sa sistema ng isang lalaki. Pero kung magagawa niyong hindi makipagnobya sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan, baka ho maniwala na kung sincero nga kayo sa pagpapakatino ninyo. Mahabang wika nito na ikinangiti ni Vince. Aba, naka-1 buwan at kalahati na rin naman ako na walang babaeng umaaligid ah. Bale, 1 buwan at kalahati na lang din palang aantayin ko. Anya, mahigit 1 buwan na kasi mula noong masampal silang dalawa at muntik na itong mag-resign. Ewan ko si inyo, sir. Basta wag ho kayong umasa. Kung ang mami at mga kakambal nyo nga ho ay hindi naniniwala na titino kayo, ako pa kaya ang maniwala sa inyo? Judgmental ka talaga. Hindi naman ho sa ganoon. Nagsasabi lang ng katotohanan. Parang hindi mo ako kilala, Alexa. Kahit nakatiting pa yan na tsansa, hindi ako bumibitaw. Mas lalo ako magpupursige. Kaya hayaan mo akong patunayan ang sarili ko sa'yo. Ay nako, kakain ho ba tayo o magpapalitan lang ng kuro-kuro dito? Napakamot si Vane sa ulo. Sabi ko nga kakain na tayo. Tares, mami at toko at baboy ang in-order nila. Nakita naman niyang sarap na sarap ang babae sa pagkain. I don't know you like street foods, Alexa. Sabi niya. Kahit ako naman, sir. Hindi ko alam na mahilig pala kayo sa ganitong mga pagkain. Noon kasi nag-aaral pa ako sa amin, ang mga ganitong pagkain ng patok at mas mura. Kaya nakasanayan ko na. Kami naman, sinanay talaga kami ni Mommy. Siya mismo ang nagturo sa amin para daw hindi basta-basta nasisira ang tiyan namin. Ganoon ho ba? Hanga rin talaga ako sa mga magulang nyo. Biruin nyo, kakaiba ang pagpapalaki nila sa inyo. Natawa si Vince. Right, hindi lang yun ah. Mula nursery hanggang grade 6, hindi nila kami pinababaunan ng pera. Tapos pagdating naman namin ng high school, binigyan nila kami ng passbook para matuturo kami mag-impok. Tapos pagdating sa college, pinagpa-part-time nila kami sa sarili naming kumpanya. Doon kami kumukuha ng pang-allowance namin. Ganon din nung lumipat kami sa US para sa masteral. Lahat ng ginagastos namin mula mismo sa aming pinagpaguran. May pagmamalaking kwento niya. Wow, hindi ko alam na ganon sila kadisiplinadong mga magulang. Kaya nga lumaki kaming alam kung gaano kahalaga kahit na 1 sentimo. Ganon din ang mga pagkain nakahayin sa lamesa. Kasi dapat daw, nalalaman namin na hindi lahat ng tao kagaya naming nakaaangat. Tama naman po. Ang dami kayong naghihirap at nagugutom. Swerte na lang talaga ang mga tao o pamilyang nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Sang-ayon ito, natatango-tango pa. Yes, kaya ang daming foundation na sinusuportahan ni Mommy. Kasi aanhin ba daw namin ng bilyon-bilyong salapi? Hindi naman daw yun madadala sa hukay. Walang kukontra sa sinabi niya dahil totoo naman ho. Aanhin ba natin ang nimpak-nimpak na salapi kung oras na natin? Mapa-eksklusibo man yan o normal na libingan, pareho lang din ang kababagsakan. Pare-pareho lang din tayong tatabunan ng lupa sa bandang huli. Napangiti si Vince. Parehong-pareho talaga kayo ni Mommy. Kahit sa pagsasalita, halos iisang sinasabi niyo. Siguro po dahil naranasan din niya mga naging karanasan ko.
Ganun daw ho yun. Actually, hindi naman kami mayaman nung pinanganak kami. Talaga po, sir? Paano nangyari yun? Nagkahiwalay kasi si mommy at daddy noon. Then, mom found out na buntis siya sa amin. Hindi niya pinaalam kay dad na buntis siya. Nagtago siya sa province at pinilaki kaming tatlo mag-isa. She's a celebrity actually. Talaga po? Kaya pala ang ganda-ganda ng mami niyo, sir. Pero parang alam ko na ang sunod na mangyayari sa kanila ng daddy niyo. Magkakabalikan po sila? You're right. Napilitang lumuwas si mami ng Manila para bumalik sa pag-arte. Kaso naharang kami ni daddy noon sa terminal ng bus. Of course, tuwang-tuwa kaming tatlo nila Vice at Von. Pero si mami hindi natuwa. Kukunin kasi kami ni daddy at si mami naman hindi pumayag na mawalay kami sa kanya. Kaya yun, napilitan siyang tumira ulit kay daddy kasama namin. Unti-unti nagkaayos sila. Grabe, ang ganda pala ng love story ng parents niyo, sir. Talagang sila ang destiny kasi binalik sila sa isa't isa. Tumango siya at tiningnan ang pinagkainan nito. So hatid na kita? Tapos ka na ba? Masyado na gumagabi eh. Tapos na po, sir. Sige po. Nang muli silang makasakay sa kotse, may naalala siyang itanong sa babae. Long weekend nga pala next week. Uuwi ka ba sa inyong province, Alexa? Oo, sir. Namimiss ko na rin ang hangin ng probinsya pati na ang pamilya ko. Saan nga kayo sa Nueva Ecija? Bantog, sir. Gabaldon. Bakit ho, sir? Wala naman. May kaibigan din ako sa Nueva Ecija at sa pagkakaalala ko, taga ron din siya sa bayan nyo. Hindi ba malawak ang ilog dun? Pagsisinungaling niya. Ang totoo, gusto lang alamin ni Vince kung taga saan talaga ang babae. May ideya kasing nabubuo sa kanyang isip. Sa Kalabasa ho yun. Banda ron pa ho kami. Marami din ng tourist spots, no? Meron din ho. Maganda sa may Kalabasa kasi pwede kayong maligo. Meron din dong waterfall. Malapit na ho kasi kami sa Sierra Madre. Oh, I see. Tumango-tango siya. Marami pang itinanong si Vince para mas makilala pa si Alexa. At sa tuwing kasama niya ito, hindi na niya namamalayan ang paglipas ng oras. Thank you, sir. Ingat ho kayo sa pag-uwi. Ingat ka rin, Alexa. Ngumiti ito sa kanya na sandali niyang ikinatulala. Noon niya lang kasi napansin na may maliit pala itong dimples. Sir? Untag nito. Oo, tutuloy na ako. Good night, ha? At sumakay na siya ng kotse at tuluyang nilisan ng lugar. Napaili na lang si Vince habang nagmamaneho pa uwi sa mansyon nila. Mukhang totoo na to. Mukhang tinamaan na nga talaga ako. Anya sa sarili. Hanggang sa dumating na nga ang bakasyon, malapad na napangiti si Alexa nang makababa siya ng bus. Sa wakas, sariwang hangin at magandang tanawin. Masiglang wika niya bago hinila ang maliit na maleta. Sasakay pa siya ng tricycle papunta sa kanila dahil papasok pa yon. Kuya, sa sitio pala yan po sa Bantog. Anya sa tricycle driver na nasa unahan ng pila. Tatakbo na ho ba o maghihintay pa tayo ng mga kasabayan nyo? Takbo na ho. Nakangiting tugon niya bago sumakay. Maaga talaga siyang nagbiyahe para hindi siya abutin ng init sa kalsada. Tuwang-tuwa siya kasi berdeng-berde na naman ang buong paligid dahil katatanim lang ng mga palay. Kilala kasi ang Nueva Ecija bilang Rice Granary of the Philippines, kaya hindi maikakaila ang ganda ng paligid. Kuya, para na ho sa tabi. Ani Alexa nang matanawan ng bahay nila. Pagtigil ng tricycle ay madali siyang bumaba. Heto ho ang bayad, huwag niyo na ho akong suklian. Nako, salamat ma'am. Sumaludo pa sa kanya ang driver bago umalis. Aba, Alexa? Anang tindig na nagpalingon sa kanya sa bahay nilang nilumanan ng panahon. Sinaunang bahay yun na yari sa matitibay na kahoy at may ikalawang palapag. Auntie Sonia! Masiglang wika niya sa nakatatandang kapatid ng kanyang ina. Nakangiting tumakbo siya palapit dito at yumakap ng mahigpit. Kamusta na ho kayo? Ay, si Alexa nga! Antonia! Beth! Tawag nito sa kanyang ina at isa pa nitong kapatid. Humahangos namang lumabas ang kanyang ina at yahin sa bahay nila. Ma! Auntie Beth! Alexa! Tuwang-tuwang wika ng kanyang ina at madali siyang niyakap. Ganoon din ang kanyang Auntie Beth. Nako, bakit hindi ka nagpasabing uuwi ka? Sana'y nasundo ka namin sa sakayan. Anang kanyang Auntie Sonia. Sus, alam ko naman hong maraming trabaho dito sa atin kapag ganitong buwan, kaya hindi ko na ho kayo inabala. Kamusta na ho ang palayan at palaisdaan natin?
Ayun, kakapatanim lang namin. Hindi pa nga lang natapos yung kalahating ektarya. Ang palaisdaan naman ngayon iha-harvest. Balita ng kanyang ina na ipinulupot ang braso sa kanya. Ganoon ho ba? Tamang-tama pala talaga ang uwi ko. Gusto ko kasing mga ng isda. Nako, iyong-iyo na yan kapag medyo natuyuan na ng tubig. Sabi naman ni Auntie Beth. Hala, doon na tayo sa loob magkwentuhan. Tamang-tama, nagluto kami ng paborito mong adobong sitaw at sinampalukang manok, Alexa. Anang kanyang Auntie Sonia. Ayun, kaya gustong-gusto kong umuwi dito sa atin eh. Namimiss ko kayo at ang mga luto nyo. Nagkatawanan ng kanyang ina at ang mga tiyahin bago sila sabay-sabay na pumasok sa kusina na nasa unang palapag ng kanyang bahay. Naabutan niyang nakahayin na nga roon, kaya naman hindi mawala-wala ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Agad siyang inabutan ng kanyang ina ng plato at kutsara. Ang Auntie Sonia naman niya ay naupo sa kabisera. Ang tatlong babaeng ito ang nagpalaki sa kanya. Parehong walang mga asawa ang kanyang Auntie Sonia at Auntie Beth. Samantalang ang kanyang ina na bunso ng mga ito ay hindi rin sinuwerte sa asawa. Nangapit bahay kasi ito. Pero ngayon, patay na ang kanyang ama. Oh, magdasal na muna tayo. Ani Auntie Sonia nang makaupo na ang lahat. Sumunod naman sila rito. Ano anak, kamusta ang trabaho mo sa Maynila? Hindi ka naman ba nahihirapan? Tanong agad ng kanyang ina nang matapos silang magdasal. Nilalagyan na rin ito ng pagkain ng plato niya. Ayos naman ho, wala naman ang problema sa trabaho. Sabi ko naman sa inyo, mabait ang boss ko. Sagot niya bago nagpasalamat sa ina. Mabuti naman kung ganoon. Pero bakit parang ang payat mo? Hindi ka ba nakakakain doon? Puna ng kanyang Auntie Beth. Napatingin si Alexa sa sarili. Hindi naman ho Ito pa rin naman ho ang katawan ko dati pa, Auntie. Basta wag na wag ka magpapagutom doon ha. Dangan nga lang at ito ang gusto mo. Pero para sa aming tatlo, pwede namang hindi ka na umalis dito. Kayang-kaya naman ng bukid at palaisdaan natin na mabuhay tayo ng matiwasay hanggang sa pagtandaan natin. Anang kanyang ina. Alam ko naman ho yun, ma. Wag ho kayo mag-alala. Kapag nanawa ako sa lungsod, tiyak na babalik ako rito. Sagot niya. Tumango lang naman to. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa matapos silang kumain. Umakyat muna si Alexa sa itaas, sa kanyang silid at nagpahinga. Bandang tanghali na siya nagising dahil sa mahihinang katok sa pinto. Anak Alexa, gising ka na ba? Tinig yun ng kanyang ina. Po, bakit po? Bumangon siya, pagkaway nagtungo sa pinto at binuksan yun. May naghahanap sa'yo sa ibaba. Bungad nito. Sa akin ho? Sino ho? Alam na ba ng mga kapitbahay natin na umuwi ako? Hindi, taga Maynila raw siya. Nakakotse eh. Nakakotse? Sino raw ho? Basta ang sabi niya, kilala mo raw. Gwapo. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Alexa sa narinig. Sige ho ma, bababa na rin ho ako. Ayusin ko lang ho ang sarili ko. Sige at kami na ni Auntie Beth mo ang magbabantay ng palaisdaan. Ang Auntie Sonia mo naman nasa palayan. Sige ho. Madaling inayos ni Alexa ang sarili. Pagbaba niya, nakita niya ang isang lalaking nakatalikod. Naka-slip-on lang ito na sandals, khaki shorts at t-shirt na kulay dilaw. Naroon ito sa harapan ng bahay nila na nalalatagan ng Bermuda grass. Sir Vance? May pag-aalinlangang wika niya. Madaling humarap ang lalaki. Alexa? Masayang sabi nito. Nanlaki ang mga mata niya at sandaling natigilan. Nang makabawi, malalaki ang mga hakbang na napalapit siya rito. Ano hong ginagawa niyo rito? Saka, paano niyo nalaman ang bahay namin? Diba, sabi ko naman sa'yo may mga kaibigan din ako dito. Kaya naisipan kong pumunta at magbakasyon na rin. Ibig niyong sabihin, dito kayo mamalagi ngayong holiday? Oo, may problema ba? Bawal ba ako rito? Oh, wala naman ho. Ang weird lang kasi. Paano naman naging weird? Kasi dito rin kayo pumunta. Pwede naman ho kayo sa ibang lugar o kaya sa abroad dahil ganun ang mayayaman. Yun ba? Gusto ko kasi rito. Maiba naman. Matagal ko na rin talagang plano na mag-out of town. Since malapit lang sa Maynila to Nueva Ecija at marami ding magagandang tanawin, ito ang pinili ko. Sagot nito. Napakamot na lang sa kanyang noo si Alexa. Gusto niya paniwalaan ang sinasabi ng lalaki, pero hindi kasi yun ang binubulong ng isip niya. Baka naman sinusundan ka niya talaga.
Tanong niya sa isip. Pagkatapos ay mabilis na ipinilig ang ulo. Nang muli niyang tignan si Vince, nakita niyang titig na titig ito sa kanya. Bakit ho? Hindi na nakatiis na tanong niya. Wala naman. Ngayon lang kasi kita nakitang naka-t-shirt at tokong. Sa opisina kasi balot na balot ka. Ngumiti pa ito ng pagkatamis-tamis sa kanya. At yun na naman ang puso niyang may sarili atang isip at paiba-iba ang tibok. Minsan mabagal, minsan mabilis. Hindi tuloy niya alam kung may sakit ba siya sa puso o epekto lamang yun ng kanyang amo na napakagwapo sa simpleng suot nito. Labas na labas kasi ang medyo mabalahibo nitong mga binti. Habang ang braso naman nito ay kita ang mga nag-uumbukang muscles at ugat. Gwapo ba ako? Tanong nito na nagpabalik ng mga mata ni Alexa sa mukha ng lalaki. Nakalarawan na roon ng isang pilyong ngiti. As if naman, sir, asa pa kayo. Inirapan niya ito para maitago ang pamumula ng muka. Hindi mo na kailangang sabihin, Alexa. Kasi alam ko na yan. Araw-araw ko kasing nakikita ang mukha ko sa aking mga kapatid. Pero mas gwapo pa rin ako sa kanila. Ewan ho. Teka, bakit nga pala kayo narito sa amin? Di ba sabi ninyo narito kayo para magbakasyon sa kaibigan nyo? Pag-iiba ni Alexa ng usapan. Oo nga, kaso wala pa siya rito. Nasa Amerika. Hindi naman ako kagad nakapagsabi eh. Yun pala, may bisita rin sa kanila kaya nagbakasakali ako rito. Ho? Ibig niyo sabihin, dito kayo makikituloy sa amin? Oo, sana. Yun eh, kung papayag ang nanay mo. Kakamot-kamot sa ulong sagot nito. Matagal na niyang naikwento ang buhay niya rito. Kaya alam nitong ang nanay at mga kapatid nito ang nagpalaki sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Alexa. Hindi naman kasi ito mahihindian ng kanyang ina, lalo pat amo niya ito. Nakakahiya rin kung ipagtatabuyan nila ang lalaki. Sige ho, pero magsasabi muna ako. Huwag din ho kayong aasa agad. Saka if hindi pumayag si na mama, meron naman ng mga hotel sa Kabayanan. Doon na lang kayo, may aircon pa. Oo naman. Masiglang sagot nito. Teka, kumain na ho ba kayo, sir? Nasa palaisdaan ho kasi si na mama at Auntie Beth. Pupunta ho ako ron saglit. Ganun ba? Sama ako. Sasama kayo? Maputi ko roon, sir. Sus, okay lang. Saan ba ang daan? Walang nagawa si Alexa kung hindi ang isama ang lalaki. Agad niya itong ipinakilala sa kanyang ina at Auntie Beth. Nako, hindi ko alam na amo pala kayo nitong si Alexa. Sana sinabi niyo agad kanina. Iniwan ko agad kayo eh. Anang kanyang ina. Nahihiya ho kasi ako. Isa pa, biglaan din ho ang pagdating ko. Nagulat nga din ho si Alexa. Sagot ni Vince. Ganoon ba? Ay tamang-tama naman at nagpapa-harvest kami ngayon. May mailuluto tayo. Kumakain ho ba kayo ng tilapia? Tanong pa ng kanyang ina sa lalaki. Aba, oo naman. Hindi ho ako pihikan sa pagkain, ma'am. Ay, mabuti naman. Siya nga ho pala. Saan ho kayo tumutuloy? Nagkatinginan sina Alexa at Vince bago muling humarap ang lalaki sa kanyang ina. Ang totoo ho niyan, makikipanuluyan ho sana ako sa inyo. Yun eh, kung pwede lang naman ho. Medyo malayo ho kasi ang Kabayanan dito. Nako, ay oo naman. Kayo pa ba? Sige na Alexa, bumalik ka muna sa bahay at ayusin mo ang silid mo. Doon na lang natin patulugin si Sir Vince at ikaw naman ay sa silid ko. Utos ng kanyang ina sa kanya. Napamuntong hininga siya. Sige ho, tayo na sir. Ha? Dito na muna ako. Tutulong ako sa kanila. Nako sir, wag na ho. Kayang-kaya na ho namin ito. Tanggi agad ng kanyang ina. Hindi ho ma'am. Ito talagang ang pinunta ko rito sa probinsya nyo. Ang maranasan ng buhay dito. Napatingin kay Alexa ang ina. Tumangon na lang siya rito. Kung yun ho ang gusto ninyo, sige ho. Pagpayag ng kanyang ina. Sige sir, maiwan ko na muna kayo rito. Sige Alexa, wag mo na akong alalahanin dito. Ilang banyera bang gusto mong buhatin ko? Ewan, bahala na nga kayo riyan. Mahinang tugon niya bago ito tumalikod. Subalit hindi pa rin mawala-wala ang tanong sa isip niya. Nagkasabi ba talaga siya ng totoo? O baka palusot niya lang yun na totoong sinusundan ako? At bakit na naman niya susundan? Baka nanliligaw na. Hindi ba tinanong kanya nung isang araw? Parang silang kausap niya sa sarili. Mariin siyang napailing. Hindi, imposibleng magustuhan niya ako. Baka talagang gusto lang niya magbakasyon. Sabi pa niya habang tatango-tango. Naiwan naman si Vince na tatawa-tawa. First base check.
Anya sa sarili bago tumingin sa ina ni Alexa. Ma'am, ano ho bang maitutulong ko rito? Sabihin niyo lang ho. Sigurado ho ba kayo, sir? Saka huwag niyo na akong tawaging ma'am. Para naman akong guro niyan. Ay kung ganun ho, huwag niyo na rin po akong tawagin sir. Nakakailang ho eh. Veins na lang po. Nako, ay ganoon ga. Sige, kung yan ang gusto mo, Veins na lang para hindi tayo magkailangan. Oho. Ngumiti siya rito. Siya, kung gusto mo ring tumulong, pwede kang mag-ahon ng mga isda at ilagay sa mga sako. Kaya lang, hindi bagay sa suot mo. Baka, sus, wag ko kayo mag-alala. Ayos lang ho ako madumihan, Nay. Ikaw ang bahala. Anang may edad na babae. Excited na naghubad ng kanyang tsinelas si Veins at inililis ang kanyang shorts na suot. Pagkatapos, walang pakialam na hinubad niya ang kanyang damit at lumusong sa gilid ng palaisdaan kung saan inipon na ang mga isda sa malaking lambat. Walang pakialam na nakitulong siya sa mga kalalakihang naroon. Manang Antonia! Anang isang lalaki na katulong doon. Oh, bakit Ikoy? May problema ba? Nako, wala ho. Itatanong ko lang ho kung ito na ho ang maliligaw ni Alexa. Sabi ng lalaki sabay nguso sa kanya. Ay nako, hindi. Amo siya ni Alexa sa Maynila. Ah, ganun ho ba? Akala ko may kaagaw na ako eh. Pabirong tugon nito na ikinatawa ng lahat. Pre, huwag kang pakasiguro. Hindi pa lang ako nanliligaw dahil hihingi pa ako ng permiso sa kanyang pamilya. Sabi ni Veins. Sandaling natigilan ang lahat at napatingin sa kanya. Ganoon din ang ina at yahin ni Alexa. Humiti siya sa dalawang babae. Totoo ho ang sinasabi ko. Sa inyo muna ho ako magpapaalam. Kapag approve na ho ako sa inyo, saka ho ako magsasabi kay Alexa. Kilala niyo naman ho siguro ang anak niyo, medyo mataas ang pader. Pero kahit na ho ganoon, gagawa pa rin ho ako ng paraan para makita niya ako bilang isang tunay na lalaki. Pag-amin niya sa dalawang ginang, umani yon ng malakas na palakpakan sa mga kasama nila roon. Naks, mukhang malakas ang kalaban mo, Ikoy. Sabi ng isang may edad na lalaki. Oo nga, tindig na tindig pa lang, talong-talo ka na. Tingnan mo para kang tatangayin ng hangin. Ang ganda ring lalaki ng karibal mo. Ito naman si... Tumigil ang lalaking nagsasalita at lumingon sa kanya. Veins ho, kuya. Ayun, ito naman si Veins ay lalaking lalaki mula ulo hanggang paa. Halata ring mamahalin at mabango. Oo nga, sang-ayon ng lahat. Malapad na napangiti si Veins, lalo na nang makitang muli si Alexa. Naglalakad na ito sa may pilapil kaya mabilis siyang umahon sa palaisdaan at sinalubong ito. Sir, bakit ganyan ang itsura niyo? Gulat nitong tanong. Bakit? Lalo ba akong gumwapo? Tabing niya itong napangiti. Nagmukha nga ho kayong tao. May halong sarkasmong wika nito pero hindi naman siya natinag. Well, kung dito lang ako sa iyo magmumukhang tao, tiyak na madadalas ako rito. Ho? Nagbibiro lang naman ako. But I take your joke seriously, Alexa. Don't worry, I'll handle myself. Kayang-kaya ko naman kahit na anong ipagawa nila sa akin. Saka mababait pala ang mga tao rito. Napailing to. Bahala nga kayo. Bago siya lagpasan nito, nakita pa niya kung paano hagurin ng mga mata nito ang kanyang katawan. Natawa si Veins. Huwag kang mag-alala. Balang araw, mapapasayo yan lahat, Alexa. Hihingi lang ako ng approval sa nanay at mga tiyahin mo. Pagkasabi niyon ay nauna na siya rito. Kanina pa hindi mapalagay si Alexa habang tinatanaw ang kanyang ina at ang mga tiyahin na kausap si Veins. May nakatulay na 1 litrong tuba sa lamesang naroon sa maliit nilang kubo sa harapan ng kanilang bahay at inuutay-utay ng mga ito. Ano ba talagang rason kung bakit siya narito? At bakit ganito nararamdaman ko? Bakit parang excited ako na natatakot? Tanong niya sa sarili sabay hinga ng malalim bago bumaba at nilapitan ng 4 na nagkakasiyahan pagkatapos magtrabaho kanina sa palaisdaan. Ma, Auntie Sonia, Auntie Beth, baka naman malasing si Sir niyan. Iba pa naman ang tama ng tuba. Saka baka hindi kayanin niya ng sikmura niya. Magtae pa yan. Anya sa mga ito. Ay sus, bata ka. Kailan ba may nalasing sa 1 litrong tuba? 4 kami at halos tig 3 baso lang din. Anang kanyang ina. Kahit na ho, hindi pa rin sanay si Sir Vince na uminom ng ganyang klase ng alak. Grabe ka naman sa akin, Alexa. Sabi ko naman sa'yo, hindi pihikan ng tiyan ko. Ayos na ayos lang tong tuba sa akin. Wala kang katalab-talab eh. Sabi naman ng lalaki. Napailing siya. Bahala ho kayo.
Basta ho, pinaalalahanan ko na kayo. Huwag niyo akong sisisihin kapag nagtae kayo o kaya saktan dyan ng tiyan. Saka ano ho bang pinag-uusapan niyo at ang saya-saya niyo riyan? Nagkatinginan ng mga ito. Nang bumalik sa kanya ang ina, malapad ang pagkakangiti nito. Wala naman anak, kwentong buhay-buhay lang. Tinatanong nitong si Vince kung kumusta dito sa atin. Nagpapahanap din siya ng magandang lupa na mabibili rito. Mukhang nagustuhan yata itong lugar natin. Totoo ho? Lumingon si Alexa sa amo. Para namang hindi mo ko kilala, Alexa. I know that buying a piece of land here will be a good investment, lalo pat nakita ko mga pwedeng gawin dito kanina. Pwedeng taniman ng palay, mga gulay at kung ano-ano pa. Pwede rin gawing palaisdaan. At sa nakikita ko naman dito sa inyo, maayos naman ang kitaan sa agrikultura. Sabi ni Vince. Maayos naman talaga kung tataasan pa nila ang per kilo ng palay sa merkado. Kaso madalas ay mababa kaya daing na rin kaming mga magsasaka. Kaya kung minsan sa halip na ibenta namin ay pinakokonsumo na lang namin ang aming mga ani. Bawas gastos na rin yun sa araw-araw. Wika ng kanyang Auntie Sonia. Kung sa bagay nga ho, yan talaga ang madalas ko naririnig eh. Hirap lang talagang magkaroon ng boses sa pamahalaan. Kasi kung sino pa ang mga magsasaka, sila pa itong gipit na gipit. Hindi kagaya sa ibang bansa na nasa pagsasaka ang kayamanan. Suportado sila ng pamahalaan nila mula sa research, technology, at farmer education, kaya't umangat ang kanilang agrikultura. Dito sa atin, napailing si Vince. Ayoko na lang kung magsalita pero sana mabigyan pansin ang agrikultura sa bansa. Habang nakikinig si Alexa sa usapan ng mga ito, mas lalong lumalalim ang pagkakakilala niya sa kanyang amo. Totoong may puso naman ito. Iba nga lang pagdating sa kababaihan. Nang matapos ang inuman ay nagpaiwan siya sa kubo para magligpit. Akala niya ay dumiretso na sa itaas ng kanilang bahay si Vince, pero hindi pala. Sir, bakit narito pa kayo? Tanong niya sa lalaki nang makita itong nakatayo sa gitna ng kanilang harapan at nakatingala sa kalangitan. Ang ganda kasi ng langit, ang liwanag. Sayang naman kung hindi ko magagawang pagmasdan to habang naririto ako sa probinsya. Kapag nasa lungsod, bibihira na itong ganito, lalo na ang makakita ng napakaraming bituin. Nakangiting sagot nito. Sandaling natigilan si Alexa. Kakaiba kasi ang aurang inilalabas ng lalaki. Ang gaan-gaan yun, kaya hindi niya rin napigilan ang pagngiti. Pagkatapos, tumingala rin siya sa langit. Kaya nga po, mahal na mahal ko tong probinsya namin eh. Hindi kasi matatawaran ng gandang hatid nito, hindi lang sa mga mata, kundi pati na rin sa aking katauhan. It was like a food for a soul. Anya. I couldn't disagree to that because sometimes there are places like this that you felt home. Yun bang kahit unang tapak mo pa lang, pakiramdam mo matagal ka nang nakarating doon? Na doon ka talaga nagmula? Tama naman ho kayo. Siguro dala na rin ho yan ng kaingayan ng lungsod. Sometimes you just want to walk away and be in a place where you could feel at peace. And sometimes, it's not just about the place. It's also about the people. Sabi pa nito sabay lingon sa kanya. Alexa? Hindi luminig ang sagot niya. I'll do anything just to fulfill my promise. Kaya sana kapag dumating ang araw na yon, naririyang ka pa rin sa tabi ko. Makahulog ang wika nito. Napakunot ang noon niya at napalingon dito. Anong ibig niyo sabihin, sir? Ngumiti ito ng matamis na siyang nagpasikdo sa kanyang dibdib. Nakakadala talaga ang kislap ng mga mata nito. We already talked about it. Nakalimutan mo na ba? Alin ho doon? Ang dami ho nating napag-usapan. Hindi ba nangako ako sa iyong magiging matino na ako? Oo, kaya nga nagtatrabaho pa rin ako sa inyo hanggang ngayon. At sinabi mo rin na kung makakaya kong walang makarelasyon sa loob ng 3 buwan, pwede mo akong pagbigyan. Na ano, ligawan ako? Oo, sinabi mo yan, di ba? Sandaling hindi nakaimik si Alexa. Tinitimbang niya kung sinsero nga ba talaga ito. At ang sabi ng puso't isip niya, ang itsura ng lalaki ngayon ang pinakamatinong nakita niya sa buong durasyon na nakasama niya ito. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Seryoso talaga kayo, sir? Bakit? Mukha ba akong nagbibiro? At mas lalo ako magseseryoso if you cut the sir. Ho and po. We're not in the office, Alexa. Please, sinabi ko na sa'yo. Tawagin mo na lang akong Vince. At huwag ka naman mangupo. Nagmumukha akong matanda eh. Sorry, nakasanayan ko na kasi. Basta call me Vince and stop that pambansang po at opo, okay? At inuulit ko, seryoso ako naliligawan kita, Alexa. Hindi ako nagbibiro.
Hindi sa mukha kang nagbibiro. Baka lang hindi mo nakikita kung ano itsura ng kaharap nyo. Nagsalubong ang mga kilay ni Vince. Bakit naman? Ano bang akala mo sa sarili mo? Kahit sa ang anggulo tignan, hindi ako papasa sa standards mo. You like sexy and sophisticated women. Niwala ako sa kalingkingan nilang lahat. Sagot niya na hindi maintindihan ko bakit tila nasaktan siya. At sino namang may sabi sa iyong yun nga ang pamantayan ko? Sus, sir. Obvious na obvious ho kayo. Kahit hindi niyo sabihin, ang makita ko palang ang mga babaeng nanunugod sa opisina, isang ebidensya na. I'm not that kind of man, Alexa. Ang pamantayan ko pagdating sa babae ay ang kagandahang loob at hindi ang panlabas na anyo. I already told you that. Hindi ko alam na makulit ka rin pala. Pero kasalanan ko rin naman kung bakit ganyan ang pagkakakilala mo sa akin. Nakikita mo nga kasi ang mga kalokohan ko noon. But I assure you, hindi yun ang totoong ako. I'm deeper than that, Alexa. Hindi na lang sumagot si Alexa at tumingin sa kadiliman ng gabi. Kaya napuno ng mabining hampas ng hangin ang kanilang paligid at mga huni ng kuliglig. Promise, unti-unti kong ipakikita sa iyo ang totoong ako, Alexa. Maybe half pa lang talaga nakikita mo sa ngayon. The other half was still hidden inside of me. Basag ni Vane sa katahimikan nila. So, seryoso ka nga? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. He looked at her straight in the eye. Bigla naman siyang kinabahan dahil sa nakikitang kaseryosohan ng itsura nito. Yes, I am, Alexa. Seryoso ako sa mga sinasabi ko ngayon. Hindi lang to dala ng nainom ko. Kung hindi, ito talaga nararamdaman ko. Kaya nga ako narito kasi gusto ko mas makilala ka pa at ang mga taong mahal mo. Ang totoo kasi wala naman akong kaibigan dito. That was all white lies. Ano? Bakit mo naman ginawa yon? Dahil alam kong kapag sinabi ko sa iyo noon ang nararamdaman ko, hindi mo ako paniniwalaan. Kahit ilang beses ko nang sinabi na seryoso na ako. Pero mali pa rin magsinungaling ka. Naroon na tayo. Kaya nga nagsasorry at nagko-confess ako sa iyo ngayon. Kasi baka maunahan pa ako ng takot. Ang totoo, hindi lang naman basta-basta sumibol ang nararamdaman ko para sa'yo. Matagal ko na tong inaalagaan, Alexa. Matagal na ako may gusto sa'yo. Hindi mo lang yun napapansin dahil sa mga kalokohan ko. Sabalit, nang sabihin mong magre-resign ka, bigla ako nagpanik, kaya gumawa ako ng paraan para manatili ka sa tabi ko. At yun na ang simula ng lahat. Matagal siyang hindi nakasagot at nakatitig lang sa lalaki na hindi kumukurap. Para kasing puputok ang dibdib niya sa sobrang kilig. Kung may isang nagustuhan siya sa lalaki, yun ay ang pagiging totoo nito sa sarili. At nakikita niya yon sa mga sandaling yon. Alexa? Untag nito sa kanya. Kumurap-kurap naman siya at mariing nakagat ang pang-ibabang labi. Bahala ka na nga. Sabi nilang niya saka nag-iwas na tingin. Subalit lumipas na ang ilang sandali ay hindi pa rin ito umiimik. Bumaling siya rito. Vince, ayos ka lang? Nakatitig lang kasi ito sa kanya. Ito naman ang kumurap-kurap. Totoo? Totoo ba ang sagot mo? Natawa si Alexa. Bakit? Halata bang nagbibiro ako? Ngumuso itong parang bata. Naman kung totoo nga. Bahala ka na nga. Talaga? Yan ang sagot mo Wala nang bawian. Oo nga, ang kulit. Yes! Yes! Sumuntok ito sa hangin. At sa pagkagulat ni Alexa ay bigla na lang siya nitong hinalikan sa pisngi. Napahawak siya roon habang nakangangang nakatingin dito. You already gave me your permission, kaya uumpisahan ko na ngayon pa lang. Gingising-ngising wika nito. Inirapan na lang niya ito habang itinatago ang nadaramang kilig sa dibdib. Yun na nga ang umpisa ng panliligaw ni Vince kay Alexa. Hanggang sa sumapit ang 3 buwan na wala siyang ibang tinitignan kung hindi ang dalaga lang. At nakikita naman niyang may pag-asa talaga siya rito kahit hindi ito nagsasalita. Pero hindi lang naman si Alexa ang nililigawan niya. Madalas din siyang nasa probinsya ng mga ito kahit wala roon ng babae. Bukod sa inaasikaso niya ang binibili niyang lupa roon, palagi rin siyang nasa bahay ng mga ito para matulog. Nako Vince, hindi ka na dapat umuwi ngayon kahit na walang pasok. Hindi ba sabi mo may event kayo bukas? Ani Auntie Sonia, katulong siya nito sa pag-i-spray ng palayan. At ang tinutukoy nitong event ay ang panimula ng Business Summit 2025 na dadaluhan ng iba't ibang kumpanya sa buong Pilipinas. Nako, wag mo kayong mag-alala. Bukas pa naman yun. Ito ang pag-i-spray ay hindi pwedeng ipahuli. Madali siyang matuto ng gawaing bukid. Kaya naman aliw na aliw ito sa kanya at ang dalawa pa nitong kapatid. Ay sus na bata ka. Marami naman ako mauutusan. Nariyan naman si Ikoy.
Auntie Sonia naman, akala ko ba ako ang manok nyo? Oo nga, may sinabi ba akong hindi? Bakit nasama sa usapan natin si Ikoy? Di hamak namang mas maganda akong lalaki sa kanya. Ayaw niyo ba akong maging pamangkin? Natawa ng malakas ang may edad na babae. Ay, ikaw talagang bata ka kung ano-ano ang iniisip mo. Magpapatulong lang ako sa kanya. Hindi ko naman sinabing siya ang gusto kong maging pamangkin to ko. Malapad na napangiti si Vince. Sinabi niyo yan ha? Basta kapag kailangan ko ang tulong niyo, wag na wag niyo akong hihindian. Oo na, lagi kang narito kahit wala si Alexa eh. At masigla nilang ipinagpatuloy ang pag-i-spray ng palayan hanggang sa sumapit ang hapon. Hindi na siya pinayagan ng ina at yahin ni Alexa na umuwi ng gabing yon. Bukas na lang daw ng madaling araw, kaya pumayag na rin siya. At kinaumagahan nga ay ginising pa siya ni Mama Antonia dahil sa tuwing doon siya nagpapalipas ng gabi, palaging napapasarap ang tulog niya, lalo pat sa kwarto ni Alexa siya natutulog. Pakiramdam niya, naroon lang din ng babae sa tabi niya. Bago umalis ay pinabaunan pa siya ng mga ito ng kung ano-anong gulay at kakanin para daw hindi siya magutom sa daan. Kaya naman mas naging pursigido siyang ligawan si Alexa. Maging ang pamilya kasi nito ay napamahal na sa kanya. Pagsapit ng hapon, excited na sinundo ni Vince ang dalaga sa apartment nito. Are you done? Tanong niya habang kausap ito sa cellphone. Nariyan ka na sa labas? Yes. Okay, palabas na rin ako. Pagka-off ng cellphone ay bumaba ng kotse si Vince. Hindi niya inaalis ang tingin sa pintuan ng apartment ng babae hanggang sa lumabas ito. There wasn't a moment when his world slowly moves. Nung mga sandaling yun lang. Pakiramdam niya, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Para yung sasabog sa damdamin kay tagal ng panahon niyang iningatan. Alexa, wearing a mix of silver and gold off-shoulder gown, was shining brighter than a diamond. The simplicity of her dress made her natural beauty shine even more, sophisticated and elegant. Vince? Anong babae na naroon na pala sa harapan niya? Ilang beses siyang napakurap bago nakuhang hamigin ng sarili. Hi. Natawa ito. Bakit sir? Hindi ba bagay sa akin? What? No. Sinong may sabi? Ay kasi ganyan ang reaksyon mo. Para kang nakakita ng multo. Multo? Hindi Diyosa kaya ang nasa harapan. Muli itong natawa. Talaga? Mas lalo bang nadagdagan ng nararamdaman mo para sa akin ngayon? Hindi lang nadagdagan. Nag-uumapaw pa. Mariin itong nakagat ang mas lalo pang namulang mga labi dahil sa lipstick, habang unti-unti ring nagbablush. Alam mo bang nararamdaman ko sa mga sandaling to, Alexa? Parang puputok ang dibdib ko. I just couldn't contain my feelings. And I think I've fallen for you so hard that escaping would never be a chance anymore. Hinawakan ni Vince ang palad nito. Alexa Mondragon, you're now the sole owner of my heart. And I hope may chance na ako. Matamis itong umiti at idinampi ang isang palad sa pisngi nito. There is, Vince. Because I think noon pa man ay nibihag mo na ang puso ko. Sandali siyang natigilan sa narinig. Pagkatapos, ilang beses siyang lumunok kasabay ng pangingilid ng mga luha. What do you mean? Ngayon buonan pa siya kung patuloyin ka sa puso ko. Basta ipangako mo lang na wala ka ng gagawing kalokohan. Sagot nito. Of course. Oo naman. Pangako, hindi na ako titingin sa iba. Sa'yo lang, Alexa. God. At madaling niyakap ni Vince ang dalaga. Thank you. Thank you, my love, for giving me a chance to prove that I could do better. Na kahit piliw ako, nagawa mo pa rin akong pagkatiwalaan. At dahil dun, mas lalo pa kitang minahal. I love you. I love you so much. I love you too, Vince. Malapad siyang napangiti sa narinig at madali itong pinakawalan. Pagkatapos, inangkin niya ng walang inhibisyon ang mga labi nito. At sa pagkakataong yon, hindi na sampal ang natanggap niya dahil tumugon na rin ito. Kumalas sila at tinitigan ang magandang mukha na ngayon ay nobya na niya. Muling napangiti si Vince at hindi nakatiis na muling angkinin ang mga labi nito. Pagkatapos, nagkatawanan silang dalawa dahil nakita niyang kumalat na ang lipstick nito. Samantalang si Alexa naman ay nakitang namumula ang mga labi niya. Baka akalaan nila nakainom tayo ng dugo. Biro niya sa dalaga. Ay kasi naman parang ayaw mo na akong pakawalan. Nakalabing sagot nito habang pinupunasan niya ang gilid ng mga labi nito. Ikaw may kasalanan. Ang sarap kasi ng mga labi mo, baby. Parang ayoko nang pakawalan pa. Ay sus,
Halika na nga at baka kung saan pa mapunta ang usapang to. Oo nga, hindi ako nagbibiro, Alexa. Oo na, naniniwala na ako. Tatawa-tawa pa ito habang pasakay sa kanyang kotse. Siya naman ay tumalon pa ng ilang beses sa sobrang kasiyahan. You can't escape from me anymore. Sisiguraduhin kong sa simbahan tayo tutuloy. Ani sa sarili bago sumakay na rin ng kanyang kotse. 2 buwan ang matuling lumipas at going steady naman ang relasyon ni na Alexa at Vince. So far, wala pa silang nagiging matinding away, maliban sa isang beses na hiniling ni Alexa na ilipat siya nito sa ibang departamento. Ayaw niya kasing pag-isipan siya ng masama ng kapwa niya empleyado. Hindi naman pumayag si Vince. Wala raw itong pakialam sa sasabihin ng ibang tao dahil mas matimbang daw siya sa puso nito, kaya mas lalo niyang minahal ang kasintahan. There wasn't a time that Vince never showed his love to her. Open na open ang lalaki sa lahat, kahit sa pamilya nito. At kahit kinakabahan siya noong ipakilala siya ng lalaki sa family nito, nawala naman yung parang bulan nang masaya siyang yakapin ni Mrs. Lizares. Alam na alam daw nitong siya na ang babaeng magpapatino sa anak nito. Biniro pa siya nito na once na gumawa ng kalokohan si Vince ay isumbong niya raw kaagad dito. Well, tiwala naman siya sa kasintahan. Alam niya, hindi na ito gagawa pa ng kalokohan. Love? Tawag sa kanya ni Vince nang sumungaw ang ulo nito sa pinto ng opisina nito. Lumapit to sa kanya. Nagyaya ang mga kaibigan kong lumabas. Pwede ka ba mamaya? Tumingin muna siya sa mga papeles na nasa mesa niya. Parang hindi eh. Kita mo naman, tambak yung monthly report na kailangan kong ipasa sa main office. Napabuntong hininga ito. Alam nitong mas importante sa kanya ang trabaho kahit pa nga magkasintahan na sila. Okay. Kung hindi ka pwede, hindi na rin ako pupunta. Ha? No, pumunta ka. Nakakahiya naman sa mga kaibigan mo. Baka naman isipin nila palagi kitang pinipigilan. Are you sure? Oo naman. Kailangan mo rin naman magsaya paminsan-minsan. Don't worry about me. Okay lang ako rito. Sure ka talaga ha? Oo nga. Ang kulit talaga, Mr. Lizares. Ngumiti ito at pagkaway dumukwang at mabilis siyang ginawaran ng halik sa mga labi. I love you. Sabi nito. I love you too. Nakangiting tugon niya. At para safe, ibibigay ko na rin ang address ng pupuntahan namin. Sunod ka kung may oras ka pa. Sige. Pagkasabi ni Vince sa address, ay muli itong pumasok sa opisina. Si Alexa naman ay nagpatuloy sa pagtatrabaho. Nakaligtaan na rin niya ang oras. Kung hindi pa niya naramdaman ang paghalik ni Vince sa pisngi niya, ay hindi pa siya matitinag. Tuloy na ako, love. Nag-order na rin ako ng pagkain mo para hindi ka na bumaba. Anito. Napangiti siya. Okay, salamat. Ingat ka, okay? I will, love. Muli nitong ginawaran ng halik ang mga labi niya bago tuluyang umalis. Muli namang bumalik sa kanyang trabaho si Alexa. Tumigil lang siya nang dumating ang pagkain at naghapunan siya. Pagkatapos, balik trabaho na naman siya. Tumayo lang siya nang matapos ang ginagawa. Pagtingin niya sa orasan, pasado 10:00 na pala. She checked her phone. Nakita niyang may text si Vince. Love, kung tapos ka na, sunod ka rito. Pakikilala kita sa barkada ko. Basa niya sa mensahe nito. Madali naman siyang tumayo at nagtungo sa banyo. Inayos niya ang sarili bago excited na nagtungo sa resto bar na sinabi ng kasintahan. Pagpasok niya roon, agad niya itong hinanap. Subalit mahigpit na napakuyob ang mga kamao niya sa nakita. There's a beautiful woman sitting beside him while her arm was on him. Sinubuan pa nito si Vince ng malapad ng umiti. Nang akmang pupuntahan niya ang mga ito, bigla siyang napatalikod nang makitang dumukwang ang babae rito. Liar! Nagngingit-ngit sa galit na umalis si Alexa habang hilam sa luha ang mga mata. Subalit sa halip na sa apartment siya umuwi ay dumiretso siya sa bus station. Bahala ka na sa buhay mo, Lizares. I resign completely in your life. Anya habang nakasakay na sa bus. Pagkatapos, ipinikit niya ang mga mata habang pigil-pigil ang mapahikbi ng malakas. I hate you, Vince Lizares. Wala kang isang salita. Hindi ka na talaga magbabago. Sinira mo ang tiwala ko. Sabi pa niya habang patuloy sa pag-iyak. Isang linggo na halos wala sa kanyang sarili si Vince. Madalas ay naroon lang siya sa kanyang silid at umiinom. Ayaw kasi siyang kausapin ni Alexa kahit na anong pilit niya. Pinuntahan niya rin ito sa Nueva Ecija pero hindi man lang ito lumabas. Ang payo sa kanya ng ina ng babae, palamigin muna ang ulo nito at hayaang humupa ang nadarama. Nauunawaan naman niya ang kasintahan, pero mali ang nakita nito at ipinaalam na niya yun kina Mama Antonia.
dahil ayaw niyang mawala ang tiwala ng mga ito sa kanya. Ang totoo kasi, palabas lang ang tagpong nadatnan nito. Tinulungan niya lang ng gabing yon ang babaeng nakita ni Alexa. May stalker kasi ang babae na naroon din sa bar. Nakiusap ito sa kanya, kaya sino naman siya para tumanggi, lalo pat nakita niya sa mukha ng babae ang matinding takot. Why don't you talk to her this time? I'm sure kakausapin ka na niya. Anang kapatid niyang si Vice habang kausap ito sa telepono. Huminga siya ng malalim. Sana nga ganun kadali ang lahat. Na-trauma yata siya dahil kahit hindi pa kami, siya na ang sumasalo sa lahat. Saka sabi niya noon, sa oras na magkamali na naman ako, tapos ako. So, ibig bang sabihin yan, sumusuko ka na? No, kailanman na hindi ko siya susukuan. Siya na babaeng ihaharap ko sa dambana, kaya hindi ako titigil hanggat hindi siya nakakausap. Kung ganun, ano pang ginagawa mo dyan sa kwarto mo? God, Vince, baka akala mo, hindi ako pinuputaktin ni mommy at daddy. Pati si Kuya Von, pinapacheck ka rin sa akin. Nagusot ang mukha niya. Ano ako, bata? Hindi nga ba? Sa inaasta mong yan, mas daig mo pa ang bata. Kita mo nga at nung isang araw ay nagbabasag ka raw ng bote. Kung hindi ka pa pinuntahan ni Kuya, hindi ka mapipigilan. Kilos na bago pa mahuli ang lahat. Oo na, heto na nga, tatayo na ako. Teka, wala ka bang inom? Baka mamaya kung ano pang mangyari sa'yo. Don't worry, papahatid na lang ako sa chopper natin para mabilis. Alright, go. Fight for your love. Natawa si Vince. Thanks, Vice. Kahit papano, napagaan mo ang loob ko. Sino pa ba namang magdadamayan sa mga ganitong pagkakataon? Hindi ba tayo-tayo rin lang? Tama ka naman. Yan mo, pag ikaw naman ang nagkaganito, dadamayan agad kita, kambal. Malabo yan. Di naman ako gaya nyo ni Kuya, no? Tignan lang natin. Sige na, punta na ako. Paalam niya. Sige, mag-iingat ka. Pagkatapos makipag-usap ni Vane sa kapatid, ay madali siyang nagpahatid sa LCMB. Doon ay sumakay siya sa kanilang chopper at nagpahatid sa property niya sa Nueva Ecija. Mabuti na lang at madaling naipatayo ang kanyang simpleng bahay roon. Bahay na gusto niyang ipakita kay Alexa. Doon niya kasi gustong buuin ang kanilang pamilya. Iniwan niya rin doon ang isa sa mga sasakyan niya, kaya walang problemang magbiyahe. Dumiretso na agad siya kina Alexa pagkalapag ng chopper. Tama si Vice, hindi siya dapat nagmumukmok. Dapat ipakita niya sa kasintahan na sincero siya sa nararamdaman niya rito at kailan may hindi ito lolokohin. Oh, Vince, ikaw pala. Ani Mama Antonia pagbaba niya sa sasakyan. Sa halip na sagutin ang may edad na babae ay niyakap niya ito ng mahigpit. Mama, pasensya na po pero hindi ko na po mahihintay kung kailan ako kakausapin ni Alexa. I will win her heart again. And this time, I promise you, it will be for a lifetime. Natawa ito bago tinapik ang kanyang likod. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Sige na, bahala ka na. Nasa palayan ngayon si Alexa dahil may paani kami. Kumawala siya sa pagkakayakap dito. Ganoon ho ba? Sige po, pupunta na ako ron. Lakad takbong nagtungo si Vane sa palayan. Naabutan nga niya raong naggagapas na mga palay ang mga kalalakihan. Si Alexa naman ay nakita niyang abala sa kubu-kubuhan para sa merienda. Nilapitan niya ito. Alexa? Kuha niya sa atensyon nito. Mabilis ang ginawa nitong pagbaling sa kanya. Salubong ang mga kilay. Anong ginagawa mo rito? Walang kaemo-emosyong tanong nito. Madaling lumuhod si Vance na sandali naman itong ikinagulat. Alexa, please. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Wala talaga namamagitan sa amin ng babaeng yun. In fact, tinulungan ko lang siya. Tinulungan? Bakit? May tinutulungan bang naghahalikan? Ha? Hindi naman kami naghalikan ah. Hindi? Ano yung nakita ko? Promise, hindi talaga. Kahit mamatay pa ako rito, hindi ko talaga siya hinalikan. Pwede ba, Vince? Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Nakita na ng mga mata ko, itinatanggi mo pa. Pero hindi naman talaga totoo eh. At ako pa ngayon ang sinungaling. Ang galing mo rin no? Anito sabay talikod. Hindi, wala akong sinasabing ganyan. Aw! Hindi sinasadyang naapakan ni Vince ang isang matulis na bato kaya nadapa siya. Buti nga sa'yo. Ang bilis talagang kumilos ng karma. Ani Alexa na hindi napigilang lingunin si Vince. Nakita niya itong nakadapa sa lupa. Dahan-dahan itong bumangon. Sa susunod, magdala ka ng sako para doon mo ilagay ang mga palakang mahuhuli mo. Mataray niyang sabi. Ito naman, nadapa na nga ako't lahat tapos may dugo. May dugo! Nagpapanik nitong wika.
Napatingin naman siya sa kamay nito. Dumudugo nga yun. Biglang kinabahan si Alexa at agad na napalapit dito. Patingin nga. Hindi kasi nag-iingat eh. Kinuha niya ang kamay nito at ininspeksyon yon. Hindi na rin niya nakita ang pag-alpas ng pilyong ngiti sa mga labi ni Vince. Titingin kasi sa dinadaanan, Lizares. Halika nga rito. Hugasan na muna natin yan bago gamutin sa bahay. Hinila niya ang lalaki na para namang dahong nagpatangay lang sa kanya. Puno ng pag-aalalang itinapat niya sa poso ang kamay nito. May 1 sentimetro din ang naging sugat nito na nasa gilid ng palad. Bakit pa kasi ang lampa mo, Vince? Naturingan kang lalaki tapos ganyan ka kung umasta. Patuloy na sermon niya para mapagtakpan ng pag-aalala. Hindi naman sumagot ang lalaki kaya napalingon siya rito. Titig na titig lang ito sa kanya. Ano, bakit ganyan ka kung makatitig? Asik ni Alexa dito. Kasi namiss kita ng sobra. At hindi na siya nakakilos nang bigla siya nitong yakapin kasabay ng paghikbi. Mahal na mahal kita, Alexa. Yung nakita mo, parte lang yun ang palabas namin ng babaeng yun. Hindi ko kasi siya mahindian dahil nakita kong takot na takot siya sa stalker niya. Pero promise, hindi ko talaga siya hinalikan. Baka akala mo lang yun. Hindi talaga lumapat ang mga labi niya sa akin. I can get the copy of the CCTV in that bar para mapatunayan ko sa'yo na nagsasabi ako ng totoo. Pwede ko rin ipakausap sa'yo yung babae at mga kaibigan ko, pati mga waiter doon. Just please forgive me, love. Dire-diretsong paliwanag nito. Hindi umimik si Alexa, nakatitig lang sa kausap. Isa pa, hindi ba nangako ako sa'yo hindi na ako magloloko? Kaya paano ko magagawang sirain ang tiwala mo sa akin, Alexa? Hindi ko yun gagawin. Kasi mahal na mahal kita. Mahal na mahal kaya nang mawala ka sa paningin ko, parang ayoko nang mabuhay pa. Please, love. Please, patawarin mo na ako. Nagsusumamong dagdag nito. Napabuntong hininga siya bago kusang gumalaw ang mga kamay at yumakap din sa kasintahan. Ang totoo, miss na din naman kita. Walang araw na hindi kita naiisip. Naiisip ko rin, hindi mareresolba ang problema kung patuloy akong iiwas. Saka tinawagan ako ng mami mo at kinausap kanina lang. Hindi mo na kailangan magpakita ng ebidensya dahil mami mo nang nagsabi na wala kang araw ginawang kalokohan. Bother din daw kasi sila na baka niloko mo nga ako kaya sila mismo ng daddy mong nagpunta sa bar at pinanood ng CCTV footage. Nainis lang ako kasi ang tagal mong bumalik dito. Akala ko nga sumuko ka na kaagad at inisip na wala akong tiwala sa'yo. Bakit ko naman gagawin yan? Lagi ako may tiwala sa'yo, Alexa. Hindi ako nakabalik ulit dito after mo akong tinaboy dahil naisip namin ng mama mo na magpalamig muna at hayaan ka muna. Pero hindi ko pala kayang maghintay ng matagal na hindi ka makita. Kaya pumunta ako dito ngayon. Sorry talaga, Alexa. Oo na po. Sorry din at nag-inarte ang girlfriend mo. Hindi na po mauulit. Nakakamiss din palang isang Vince Lizares. Pinakawalan siya nito at hinawi ang ilang hible ng buhok na tumatabing sa kanyang muka. Pagkaway masuyong hinaplos ang kanyang pisngi. Totoo ba yan? Oo, bala ko na nga lumuwas bukas eh. Sinamahan ko lang si na mama sa anihan. Saka medyo nag-aalala rin kasi ako na baka galit ka na sa akin dahil nilayasan kita at pinagbintangan. Huwag ka mag-alala. Never ako magagalit sa'yo, love. I will never hurt you again. Promise. Ayoko rin namang nakikita ka nasasaktan dahil doble ang atin yun sa akin. Kaya kukunin ko ng pagkakataong to para yayain kang samahan ako habang buhay. Anong ibig mo sabihin, Vince? Alexa Mondragon, will you be my better half for better or for worst? Tanong nito sabay hugot ng isang maliit na kahon sa bulsa ng suot nitong pantalon. Nang buksan yun ni Vince, malakas siyang napasinghap kasabay ng pangingilid ng kanyang mga luha. Alexa? Untag nito sa kanya. Tumingin siya rito, pagkaway sa heart-shaped na diamond ring na nasa kanyang harapan. Pagkatapos, niyakap niya ito ng mahigpit. Yes, Vince Lizares, I will marry you. Malakas niyang sabi. Yes! Malakas ding sigaw nito na tinugon naman ng hiyawan at malalakas na sipol ng mga nag-aani. Narinig din niyang may pumapalakpak sa isang banda. At nang kumawala siya kay Vince, ay nakita niyang kanyang inayon at dalawang tiyahin na pare-parehong nangingilid ang mga luha habang nakatingin sa kanila. Promise, hindi na kita sasaktan, Alexa. Mamahalin at pasasayahin lang kita habang buhay. Anang kanyang nobyo pagkasuot ng singsing sa daliri niya. Salamat, love. Promise din na hindi na ako basta-basta magtatamang hinala. Magtatanong muna tayo sa isa't isa at mag-uusap para hindi lumala ang problema natin.
I love you, Vince. I love you so much. Thank you for not giving up on me. I love you too, Alexa. And thank you for not leaving me. Thank you so much dahil pinaniwalaan mo ko at pinatawad. At pagkasabi niyon ay inangkin nito ang mga labi niya. Madaling itinakda ang kasal nila ni Vince. Doon yung ginanap sa bahay na ipinagawa nito para sa kanila. Sa gitna ng malawak na palayan, habang lumulubog ang araw sa kanluran. Kompleto sa kasal nila ang mga mahal nila sa buhay at mga kaibigan. It was such a heartfelt and beautiful wedding. Doon na rin ginanap ang reception at honeymoon sa bagong gawa nilang bahay. Hindi kasi siya napilit ng asawa na magpunta ng Europe. Ang sabi niya, sapat na ang lugar na yon para sa pagsisimula nila ng isang masayang pamilya. Sabi nga nila, walang permanente sa mundo kung hindi pagbabago. And when you love someone, you'll do everything for him or her. Ganoon kalakas ang kapangyarihan ng pag-ibig. Kaya't kahit ang taong maloko noong una, nagagawang maging matino para sa babaeng minamahal niya. Nagawang baguhin ni Vince ang sarili dahil totoo at sincero ang pagmamahal niya kay Alexa. Dahil gusto niyang maging karapat-dapat dito. And knowing that he didn't want to hurt her was an act of a true gentleman. Isang gawin na totoo ang pag-ibig na kanyang nadarama. Kaya naman, kahit na dumaan siya sa butas ng karayom, hindi siya nagpatalo makuha lamang ang pag-ibig ng babaeng pinakamamahal. At sa huli, isang wagas na pag-iibigan ng nabuo. Pag-iibigang mananatiling matatag dahil nanaig ang pagtitiwala para sa isa't isa. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.